another episode of Why Men Are Such Disappointments. I'm matched with this guy on Tinder. So, dito siya nakatira sa Pilipinas. 2 years na siya dito. And then, sabi niya, surgeon siya, doctor. Sa BGC siya nakatira. So, I matched with him. Then, he messaged me. Sabi niya, are you down for a date? And I was like, yeah, sure, Ang sabi ko pa nga, let's do a escape room date. Kasi, escape room yung similarities namin sa dating app. And then, sabi niya, can you go to my house, ganyan, let's cuddle, blah, 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 blah. And I already know what we're gonna do, Then, sabi ko, let's take it a bit slow, kasi, I'm insecure, and then, kasi nga, hindi mo ako pretty, tapos medyo chubby-chubby ako, tapos siya, ganda ng katawan niya, ganyan. Tapos sabi ko rin, 3 years na kasi ako hindi nakipag-date. So, can we take it a bit slowly? Kasi, alam mo yung sabihin sa kadal-kadal chorba, alam mo yun, ganyan ang mga susunod na mangyayari. Tapos sabi niya, yeah, sure, don't worry, I'm weird, let's be weird together, and, hindi naman kita, I won't fuck you on the first date, so don't you worry, blah, blah, blah. So, let's just cook, and then cuddle, watch movies, ganyan. Parang ganun. Hindi ko kabisado lahat ng sinabi niya. Maybe I'll post the screenshots here. Tapos, sabi ko, okay, ganyan. Tapos, sinaya niya ako, Tuesday night na yun. Monday ko yata siya nakamatch. Tapos, Tuesday night, sabi ko, sorry, kasi I need to go to the office tomorrow and Wednesday. Kasi meron akong 2-day training. Whole day yun. So, if kailangan kong umuwi ng maaga para pumasok ng maaga sa susunod na araw. And then, tapos, parang sabi ko, do you wanna do it on a weekday? Para mas mahaba din yung oras natin. Kasi diba, we can go to the Sunday market in the morning. Tapos, luto tayo sa inyo. Tapos, cuddle, ganyan. Tapos, ayun nga. Tapos sabi ko, pero naman, I'm not saying na we can fuck on the first day. Ganun. We'll see. Sabi ko, maybe we will, maybe we won't. Who knows? We'll see. Ganyan. Kasi, alam mo yung pinaplan ba? May schedule ba yung pinaplan ba? Diba? Just let it flow, And then, tapos parang sabi ko, if you want, let's just go on a coffee date on Tuesday night. Para let's do like a quick meet up, ganyan. Hi, hello, tapos konting talk. Para makauwi rin ako maaga kasi I need to be home early nga. Tapos, nag-chat pala siya. Nakatulog na ako kasi nga, I need to be in the office. So, kailangan ko maaga matulog. Tapos, nabasa ko siya kinabukasan na. Hindi ko nabasa nung umaga on the way kasi nakatayo ako sa LRT, nakatayo ako sa bus kasi nga sobrang aga nun. Tapos, hindi ako nakapag-phone. Nakapag-phone na lang ako nung may break kami sa training. I think around 11 a.m. ganyan. Tapos, nakita ko yung mga messages niya. Ang dami niyang message. Sabi niya, sorry, I can't be, I need to reschedule our coffee date tonight because I am on call. Tapos, naisip ko, bakit mo kayo niyayayang pumunta sa bahay niyo kung on call ka pala? So, I think, gusto niya lang ng chorba talaga. Ay, yung mga coffee date, ganyan, sweet date. Ayaw niya nun. I think lang naman, that time. Tapos, nag-send pa siya ng 4 na selfie. Sabi niya, to give you something to drool over me, ganyan, habang di pa tayo nag-meet. So, tayo mo, maglalaway ako sa'yo. Una-unang, hindi naman siya ganun kagwapo. Maputi lang siya. Oo, maputi siya. Hindi nga siya makinis eh. Mas makinis pa yung face ko sa kanya. Ang ganda yung katawan niya, oo. Diba? Pero hindi siya ganun kagwapuhan. Maputi lang talaga. Sobrang taas ang confidence niya, ganun. Tapos, edi ayun. Anyway. Tapos sabi niya, if you want, after ng office mo na lang, after ng work mo, mag-video call na lang tayo, ganyan. Tapos, sabi ko, okay, ganyan. Tapos sabi ko, sorry, nasa training ako all day. So, slow replies. Tapos sabi niya, parang nagalit siya, Sabi niya, i-post ko dito. Basta parang sabi niya, yeah, not only that, you're forcing me to date you like really, really slow. You're forcing me to date you your way. Tapos sabi ko, hindi ko naman slow na sinabing slow. Parang, alam mo yun, dahan-dahan lang muna tayo. Tapos sabi mo nga, I won't fuck you on the first date. Diba? Ikaw nagsabi nun. Tapos parang, sabi niya, nagsiset up daw ako ng rules, ganyan, na parang ginagawa ko siyang puppet, Tapos sabi niya, you're not even my type to wait, parang mag-wait, para maging sexual, ganyan. Hindi ko alam, ano ko na lang dito, i-post ko dito yung screenshot. Basta parang, alam mo yun, parang napakan yung ego niya, ganyan. Talaga nagalit siya, napikon siya, ganyan, na ayoko chorba. I mean, hindi ko naman sabi ayoko. Sinabi ko lang na, let's take it slowly. So, pwede ka mag-chorban mo. Alam mo yun, if nasa mood. But, ko, basahin niya yung message niya. Tapos sabi ko, sakay ko naman nagsabi, diba, na you won't fuck me on the first date. Tapos, ang weird ng niya.
Tapos, basta yun, post ko dito. So, parang naloka ako. Tapos, nung kinento ko yun sa friend ko kahapon, nung pauwi kami. Tapos, sabi ko, alam mo, tignan mo. Tapos, may napanood kami sa TikTok na parang nagka-match sila naman sa isa pang dating app. Pero hindi naman sa Pinas. Hindi same guy, ibang guy. Tapos, sabi, parang, first date turned into DV the experience. Kasi parang, pinipilit daw siya nung guy makipag-chorba, pero ayun babae. So, parang sinaktan siya, tapos na-hospital siya. Tapos, nagulat ako, sabi ko sa friend ko, no, parang, what if walang training? Wala kaming training. Tapos, inaya niya ako date. Pumayag ako, kasi hindi ko kailangan pumasok kinabukasan ng maaga. Diba? Or wala kaming training, tapos, go pa kami sa pag-text. Tapos, ang ganda niya kasi kausap. Intellectual siyang tao. Parang ganun. Okay siya kausap and magka-vibes kami. Sabi ko, what if, no? Hindi kami, okay mo kami nag-usap. Tapos nakapagkita ko ng weekend na hindi ako slow replies. Nare-replyan ko siya. Tapos, nakita kami ng weekend. Tapos, alam mo yun, kunyari, yun nga, magluluto kami, ganyan. Tapos, Netflix, and chill, ganyan. Tapos, I'm off for cuddles, I'm off for kisses, ganyan. Pero hindi ko naman sinasabing I'm not up for chorba, ganun, pag sex. Pero, alam mo yun, parang, pag nasa mood, diba? Kunyari na doon kayo together, tapos biglang, okay, nasa mood, go. Kung wala ko sa mood, tas ayoko, baka binugbog niya rin ako, diba? Alam mo yun, kasi yung the way na nagsalita siya, daw yung mga text niya, ang weird niya talaga, na parang, tapak na tapak pa yung pagkalalaki niya, gano'n na parang, wala na akong sinabing masama. Parang super dominant siya, ganun. Basahin niyo na lang ang text. Nalagay ko dito. Pero nakakaloka. Sabi ko, diba nga, parang ayoko na sa mga lalaki ganyan. Pero, syempre, gusto ko pa rin naman deep inside. Hindi ko naman sinasaring doors ko. But I think kasi meron pa rin naman talagang out there na mga matitinong lalaki. Naniniwala pa rin ako. Hindi ko pa naman. Pero sabi ko nga, hindi naman ako everyday sa dating app. Kasi nga, busy ako sa trabaho, busy ako sa mga ginagawa. Tapos, alam mo yun, parang pagka-bored lang ako, swipe. Kaya nga, ang tagal ko na sa dating app, wala pa rin ako nakakamatch na mais kasi choosy din ako eh. Alam mo yun? Tapos, ayun nga, hindi naman ako araw-araw, pag bored lang. Tapos, ayun, ewan ko. Sa dating app pa rin naman ako, pero hindi ako actively looking. But, man, just keep on disappointing me. Bakit ganun sila? I don't know.